sa atin lahat. Maulan na morning. Hallelujah. No? Salamat dahil bagamat umulan po, nandyan pa rin po kayo. No? Pakisabi sa katabi mo, salamat, nandito ka pa rin. At dahil dyan, meron kang mainit na sopas mamaya. No? Sopas ni ina. Kasi po mga moms po yung naghanda tingin ko, sobra-sobra po yun sa atin ngayong umaga. No? At salamat po sa inyo, sa buhay po ninyo. Patuloy po kayong pagpalain po ng Panginoon. No? Good morning. Good morning po. Praise the Lord. Hapon po, galing po kami sa isang gawain po sa Genti, sa Wow Fellowship. No? Word of Wisdom. Sa pangunguna po ni Pastor David. No? Ating pong kaibigang pastor. First anniversary po kasi ng kanilang youth. At ako po ay nabigyang pagkakataon na makapag-speak po sa kanila. Nung nandun po kami, sobrang na-overwhelm ako dahil naaalala ko pa kung paano kami nagsimula. Sobrang alalang-alala ko. Sumariwa po sa akin, no, yung mga pangyayari. Ang sarap balikan, no, ng mga magagandang nangyari po sa nakaraan. Kung paano tayo sinimulan ng Panginoon, no, kung paano natin naranasan yung pagsama, katapatan ng Diyos, na totoo po no, kapag ang Diyos po ang nagsimula, siya po magpapatuloy at magtatapos nito sa magandang kaparaanan. Pag nakita mo yung gawain, napaka-organic. Yeah, napaka-organic. No? At sabi nga ni Pastor David nung umakyat siya, alam mo, Pastor, ang dami po namin mga sablay, palya, nakita niyo po kanina sa praise and worship, yung mga kabataan. Pero sobra po kaming nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa tuwing nag-gather po kami, umiiyak-iyak po siya noon. Andun po ibang kabataan. Daman-dama po namin ang presensya ng Panginoon. Totoo po. No? Yung maranasan mo, yung maramdaman mo, yung pagsama at presensya ng Diyos, grabe, yun po ang kukumpleto. Yun ang bubuo sa'yo . At sa kanila po, hindi lang basta gathering. Napakaraming mga testimonies ng mga binagong buhay, especially mga kabataan. No? Yung mga tumutugtog, kung paano sila binago ng Panginoon. Napaka-organic. No? Hindi pilit kundi talagang galaw ng banal na espiritu sa kanyang gawain, sa kanyang iglesia, na kapag talaga sinamahan ng Diyos ang isang pagtitipon, meron talagang matinding nangyayari. Yes, ang mga tao na nababago. Yes, ang mga tao na pupuspos. Yung pagtitipon nila, dinadala sila para mas lalo pa nilang mahalin ng Panginoon. No? Mas lalo pa nilang paglingkuran ng Panginoon at dalhin sila sa malalim na pagsamba. Sabi ko, napakasarap ng ganyang pagtitipon. Naranasan namin yon. No? Kasi ibang mga young people, maybe some of you kasi nadatnan nyo na ang simbahan, nandun na sa pinaka no? Kasi ilan sa'yo, na-establish na rin. I'm not saying that sobrang established na, pero yung nagsisimula kami, iba kakaiba No? Yung mga kasama ko yan, sila Jens, talagang nandun kami sa likod iba yung joy. Iba. Hindi mo maipagpapalit talaga yung presence ng Panginoon. No? Kahit pagod, kahit mahirap, no? Handa kang gawin ng isang bagay, kahit may mga nasasakripisyo ka, pero nagagawa mo yun ng may kagalakan sa puso. Totoo, hindi siya pilit, hindi siya, talagang nag-overflow yung love ni Lord, yung joy, na ang sarap mag-serve kay Lord, ang sarap mag-worship kay Lord. Wala po kaming pakialam kahit ano gamit, kahit karaoke. Hindi kami binigyan ni Lord ng magandang gamit that time. Pero yung presensya ng Panginoon,
Grabe, langit po lagi naming nararamdaman, nararanasan sa tuwing pagtitipon. Kaya yan po yung lagi kong panalangin ngayon, na ibalik tayo sa pagtitipon kung saan nararamdaman natin, nadadaman natin ang presensya ng Panginoon at sa pagtitipon na binabago ng Diyos yung ating buhay. Amen? Napaka-importante po nun eh. No? Or else, ang gathering is just a meeting lang eh. Tama? No? Hindi siya fellowship. Sa fellowship kasi nandun yung presence ng Lord. Pero kung walang impact ang pagtitipon, gathering lang yan, meeting lang yan. Amen. No? Kaya, nasain po natin, kapag ka nag-worship po tayo, no, talagang maging longing ka na, Lord. Ang sarap mong sambahin at sarap mong parangalan. No? Nagre-response ka doon sa worship team. No? Yung habang tinutugtog nila yung kaninang ganda ng pagkanta po ni Brother Dion eh. Na ramdam mo, Panginoon, ikaw na ikaw yan sa buhay ko. No, ikaw na ikaw yan, Panginoon. Grabe, grabe. Kung meron akong Diyos na tulad mo, Lord, na ganyan sa buhay ko, grabe, sobrang panalo ko, sobrang panapakapalad ko, Lord. Amen? No, yung bang wag lang tayong pumunta sa isang gathering na wala tayong ine-expect at hindi ano mo yun, naghahanap yung puso natin sa Diyos. Tama po ba doon? No? We miss the whole point eh. No? Kasi ang purpose natin talaga kung bakit tayo nagtitipon, no, nang sama-sama ay to worship the Lord. Tama? No? To meet God. Yun po yun eh. Amen. No? Hindi dahil sa nakasanayan, kundi talagang masaya tayo nagsasama-sama na nagpupuri, sumasamba sa Panginoon at nararanasan ang kanyang kapangyarihan. Amen? Napupuspos tayo ng kaluwalhatian ng Diyos. At yung kaluwalhatian ng Diyos, alam natin ang Diyos ay banal. Nagdadala ito sa kabanalan at sa tamang buhay. Amen? No? Last week po, punta po tayo sa word po ni Lord today. Last week, ang naging discussion po natin, may natatandaan pa po ba kayo? Ano po? Ano po? Ha? Ano daw? Ha? Yeah, alam ko. Iba-iba. Ano po yung napag-usapan natin? Natuka na. Ano? Ano po? Sa James po tayo eh. Di ba? Para pag nagbasa kayo ng Book of James, na-discuss natin yon. Ano po yon? Be doers of the word and not hearers only. Yun yung pinaka, ano po natin, application po natin eh. Be doers of the word and not hearers only. Ibig sabihin po, si James sa kanyang sulat, no, ay binibigyan ng diin sa mga mananampalataya na tanggapin na ang salita ng Diyos, accept the word, and wag dun huminto, that's good, pero magdala ito sa pag-apply ng word. Ibig sabihin, yung buhay at mabisang salita ng Diyos, kailangan mag-manifest po ito sa buhay po natin. Amin po ba doon? At para ito ay makita sa buhay ng isang tao, kailangan yung kanyang napakinggan ay kanyang mai-practice, maging practitioner ka ng salita ng Diyos. Amen? No? Nandun sa puso mo yung intention na gawin kung ano ang iyong napakinggan. At doon sa pag-apply mo ng salita ng Diyos, dito kanya binabago. Amen? No, dito ka at habang binabago ka ng Panginoon, nagiging attractive sa mga tao yung faith mo. Napapansin nila, nahahalata yan sa bahay, sa eskwelahan, sa opisina, mapapansin po nila. Kasi ang salita ng Diyos, andyan na yung potential, andyan yung buhay, andyan yung kapangyarihan para po tayo ay baguhin. Amen po ba doon? No? Kasi we believe that God is in the business of changing lives.
Seryoso po ang Diyos sa pagbabago po sa buhay po natin. Kasi corrupted to before eh. Yung heart natin polluted dyan eh. Evil yan dati, sabi sa Bible. Kaya ang Panginoon, no, gamit ang kanyang salita, binabago ang ating isip, at sa pagbabago ng ating isip, nagdadala to sa pagbabago ng ating gawi at pag-uugali. Amen po ba doon? No? At ngayon naman, doon pa rin tayo sa James chapter 1. Grabe, no? Nakakailangan linggo na po tayo, James chapter 1 pa rin. Ganyan talaga ang salita ng Diyos, napakahiwaga niyan. Hindi mo matatapos basta-basta yan. No? And our topic for today is entitled Evidence of Change. Okay? Evidence of change. Ngayon, in-apply mo yung salita ng Diyos. Ano kaya yung talagang malinaw na pagbabago na makikita mo sa taong nag-a-apply ng salita ng Diyos? Ito yung mga mapapansin mo sa Kanya. Okay? According po doon sa tinalakay po natin sa James chapter 1. No? And today we will talk about the evidence of change, na ano ang ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng tao at kung paano ito makikita, kung paano ito nagmi-minister ang Word of God sa buhay ng bawat isa. No? Inward change must affect outward conduct. Pag talagang nabago ang puso sa loob, no? Nagsisimula kasi ang pagbabago sa loob, papalabas eh. Kapag ang nasa loob, may nabago, yan ay merong epekto sa labas. Okay, makikita, mahahalata, mapapansin po yan. At ngayon pong umaga pong ito, let me share with you 3 evident changes God's Word can give. Okay, that God's Word can. Ano ba ang ebidensyang ibinibigay, no, ng salita ng Diyos, yung pagbabagong ginagawa ng salita ng Diyos sa isang tao? Basahin po natin yung James chapter 1, beginning in verse 26. Dalawang ano na lang po ito eh. Ito na po yung huling ano po natin sa chapter 1 po ng James eh. Tingnan niyo po ito. Sa The Passion Translation. James chapter 1, verse 26 to 27. Okay? Sabi diyan, if someone believes, yan po yon. Pakicheck nga po. Yan. If someone believes that they have a relationship with God. Sino po dito naniniwala ka na merong ang relasyon sa Panginoon? Okay? Ang sabi diyan, if someone believes that they have a relationship with God, but fails to guard His words, then his heart is drifting away. And his religion, his faith, is shallow and empty. Okay? Verse 27. True spirituality that is pure in the eyes of our Father God is to make a difference in the lives of the orphans, the widows, in their troubles, and to the refuse to be corrupted by the word's values. Ano yung pagbabago na makikita mo sa isang tao kapag ka in-apply niya ang salita ng Diyos according to this passage? 3 bagay lang po. Una po dyan, yung ating pong pananalita. Controlled tongue. Alam ko po, nag-iba na, tingnan mo katabi, nagbago niya ang kanyang pananalita. Diba? Dati talagang ang lumalabas sa kanyang bibig, wala. No? Talagang masasama at hindi kaaya-aya sa salita ng Diyos. Sabi po, no, if someone believes that they have relationship with God but fails to guard His words, fails to guard His words, no? Ibig sabihin, hindi sinasabi mo na meron kang relasyon sa Panginoon, pero the way ka magsalita, hindi mo man lang makontrol yung dila mo. Ibig sabihin, kung noon ay masyadong masakit, magaspang yung ating pananalita, ngayong nakakilala ka na sa Panginoon, dapat nababago na the way you speak. Tama? The way you speak, nababago na po yan eh.
Or else your faith, your religion is worthless and you're fooling yourself. Ibig sabihin, isa sa binabago kaagad sa atin ng Panginoon kung paano tayo magsalita. No? Kung paano tayo magsalita. Kasi bakit kahit gaano man ka-spiritual ang tingin mo sa iyong sarili, kung hindi ka naman marunong magpigil ng dila, sabi dito, niloloko mo lang sarili mo. Kasi ganyan ang mga bibig ng mga tao sa mundo eh. Diba? Yung talagang pag nagsalita, walang control. Eh siyempre, dahil nasa yung Holy Spirit, ang isa sa fruit ng Holy Spirit ay self. Kung nagagawa mo na. Kaya kung dati, mabulalas talaga kapag nagmura, kapag nagsinungaling, walang kakonsensya. Tama po ba doon? Pero nung nakakilala ka sa Panginoon, di ko na dapat sinasabi yun. Hindi na dapat nakikita, hindi na dapat narinig nila sa akin yung bagay na yun. Are you with me? Andiyan ba tayo? Kasi po, napaka-importante po ng ating mga salitang lumalabas po sa bibig po natin eh. Amen? Kahit nga sa social media, kapag nasa social media ka, dila pa rin naman yan. Nagsasalita ka pa rin naman dyan eh. Makikita ng mga tao kung paano ka magsalita po dyan. Kapag galit ka, makikita ng tao kung paano ka nagsalita. Nandiyan ba tayo? No? Kapag nagagalit ka, dati talagang wala. No? Walang kontrol. Kung ano yung nasa kalooban mo, kapag galit ka, sinasabi mo, walang kontrol. Tama po ba doon? No? Pero nung nakakilala ka sa Panginoon, hindi na dapat nasasabi yun. Minsan, kumakawala pa rin, pero hindi na natin talaga naging habit na. Tama, nagagawa na po natin kahit paano na, tas humihingi na po tayo ng tawad sa Diyos. Amen po ba doon? No? Kapag ikaw ay galit, minsan, kung ano-ano lumalabas sa bibig natin na hindi magaganda, tama? Kapag ikaw ay meron, kahit tingin mo, blessed ka, diba? Kapag blessed ka, minsan, kaya nga, diba, may tinatawag na, itong taong ito, napakamata pobre. Tama niyo, bakit? Kasi kung magsalita sa mga taong mababa sa kanya, ganun-ganun na lang. Kala mo siya yung nagpapakain. Tama ba doon? Kasi kapag meron ka, minsan, tingin mo sa sarili mo, para bang alipin mo lahat ng tao eh. Are you with me? Nandiyan ba tayo? Yung lumalabas. Kaya kapag binibless ka ng Panginoon, talagang yung bibig natin, hindi nakikitaan ng mga bagay na sobra tayong nakakasakit at nakaka-insulto, no? O kaya dinidegrade natin yung pagkatao ng iba, no? Dahil lang sa mga bagay na meron po tayo. Alam niyo po, isa sa pinakamalinaw na ebidensya ng isang taong may tunay na relasyon sa Diyos kapag nabago yung kanyang pananalita. Amen? No? Sino po dito dati nagmumura ka? No? Meron po ba dyan? Hindi. Di ba baka nga lahat tayo rito eh. Di ba? Sino dito, nung wala ka pa sa Panginoon, talagang libangan mo magsinungaling. Di ba? Wala talagang kakonsensya. Pero ngayon, no? Nakakilala tayo sa Panginoon, Lord, salamat po. May mga nabago na po sa akin. No? Isa sa makikita mo na ebidensya po dyan, yung nagsasalita ka na ng katotohanan. You speak truthfully. You speak truthfully. Okay? Ayaw mo sa kasinungalingan. Ayaw mo. Gusto mo yung totoo lang, kung ano lang yung totoo. At kung ano yung nakalalakas. Amen sa iba. Ephesians chapter 4 verse 25, sabi nga dito, you must stop telling lies. You must stop telling lies. Guys, no? Walang white lies kay Lord. Ang pagsisinungaling ay pagsisinungaling. Diba?
Ngayon kasi may white lies, may banal na inggit, walang ganyan sa Bible. Ang bihira. Naging santo pa. No? You must stop telling lies. You must always speak what? The truth to each other. Yes, because we belong to each other in the same body. Minsan, akala natin, simple lang, no? Maliit na bagay lang. Tama po ba doon? Pastor, hindi po ako makaka-attend. Bakit? May sakit po ako. Talagang may sakit ka? Baka magkasakit ka talaga. Naku, niyo po ibig sabihin noon? Baka wala ka naman talagang sakit. Hindi, totoo yun ha. Yung mga akala mo, maliit na bagay lang, pagsisinungaling pa rin yun, hindi pa rin pagsasabi ng totoo. At akala mo, okay lang yung pero nade-develop sa yon. Baka mamaya, sa malaking mga tingin mo, pagkakataon nagkikipag-usap ka, hindi na pala makita sa atin ang katotohanan. Amen po ba doon? No? Ano yung mga, sa tingin mo before na madali sa yung makipagsinungaling? Saan po? Meron bang ganun sa inyo? Yung parang pag parang normal na lang sa'yo. Marami pong ganyan. Pero sabi dito, ako po yung nagbago. Ako dati nakasanayan ko, nagbago na po ako. Si on the way po ako eh. Pero ngayon sabi ko, Panginoon, pangit nakakasanayan nyo. Hindi totoo. Pagka nag-on the way na ako, magpa-plancha pa lang ako nun ng damit. Oo. Nakita ko, hindi na healthy sa nadidisrespect ko na yung oras ng ibang mga tao. Hindi ko na na-honor yung oras nila. Napaka-importante. Hindi siya professional at hindi siya tamang gawi. No? Meron po din sa inyo mahilig sa on the way? Kala mo, wala lang. Pero pagsisinungaling po yun. Amen po ba doon? May mga pagkakataon na nagagawa po natin yan. Yung sinamusta ka lang kumusta ka na? Kahit di ka nga okay, sinasabi mo, okay naman. Hindi ka naman talaga okay. Kaya hindi ka maipag-pray ng kapatid mo sa pananampalataya Bakit? Napakalangit ng buhay mo, lagi na lang okay. Tama ba? Pwede mo naman sabi, alam mo, galit na galit ako pumunta rito. Bakit? Nako, sa bahay namin talagang di sabi siya, minahang ka, pag-pray kita. Tama po. Kasi totoo naman napunta ka sa gawain na galit ka, masama loob mo, malungkot ka. Pag tinanong ka, kumusta ka? Ito, may pinagdadaanan. Are you with me? No? Kung hindi ka naman talaga okay, magsabi ka, maging truthful. Amen? No, walang masamang umamin. Tama po ba doon? Walang masamang umamin. Yun nga gusto ng Lord Sabi niya, itigil niyo yung pagsisinungaling. Akala mo maliit na bagay yan, pagsisinungaling pa rin yan. At dapat makita sa atin yung pagsasalita ng katotohanan, lalo na sa isa't isa sa ating mga kapatid sa Panginoon. Andiyan pa po ba tayo? Andiyan po ba tayo? Kung hindi talaga makakarating, sabihin ng totoo. Kung mahuli, sabihin ng totoo. Sino po dito handa ka ng magbago ngayon? Kung hindi ka okay, totoo yun. Kailangan mo ng panalangin, sabihin mo lang. Diba? Sabi nga, minsan nakakaya, alam nyo, kung nahihiya ka sabihin sa sino man, humanap ka ng tao na pinagkakatiwala mo, doon mo sabihin. Yung accountable na tao para sa iyo. Amen? Andiyan po ba tayo? And Psalms chapter 34 verse 30 nakalagay, never speak a lie. Never speak a lie. Or allow wicked words to come from your mouth. Kasi hindi nang ganyan dapat tayo Amen po ba doon? Sabi never speak a lie. Huwag kang magsaseta ng kasinungalingan. At huwag mong hahayaan ang mga masasama na pananalita ay lumabas sa bibig mo. Wag. Never speak a lie. Bakit? Lying is the devil's native language. Lying is the devil's native language. Ang pagsisinungaling, yan po ang lengguwahe ng demonyo, ng kaaway. Ganun ba yun, Pastor?
Ganyan yung pagkakasabi maging si Jesus in John chapter 8:44. Ang favorite verse mo, ang dyablo ang iyong ama. Ano po? Basahin po natin. Tingnan niyo po. For you are the children of your father, the devil. Ang sakit naman ni Jesus. Pero totoo, bakit kaya na ang dyablo ang iyong ama? You have loved to do the evil things he does. Kung ano yung masama, yun ang gusto mong ginagawa. He was a murderer from the beginning. Hindi naman ako mamamatay tao. He has always hated the truth. Ayaw sa katotohanan. Because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character. For he is a liar and the father of lies. At dahil hindi ang dyablo ang iyong ama. Ano yung mga katabi mo? Sino ba tatay mo? Nagdududa ako sa iyo eh. Ang taong consistent na nagsasalita ay malinaw na sinasabi mula sa bibig ng Panginoon, sila yung mga tao na anak ng dyablo. Kasi bakit? Ang kanilang ama, ang kanilang master, ay biyasa sa pagsisinungaling at ayaw sa katotohanan. Amen po ba doon? Kaya kung ano yung totoo ngayon, ito po application po tayo. Yan po yung binabago tayo ng Panginoon ngayon. Amen. Sino po handa ka magpabago? No? Kaya napaka-importante na maging careful tayo, maging sensitive tayo. Bakit? Kasi yung lumalabas sa bibig mo, galing din niya sa laman ng puso mo. Pag maitim talagang budhi, talagang pangit yung salitang lumalabas sa iyo kasi may problem ka sa heart eh. Amen? Amen. At ito pa, pagkakasabi sa Proverbs chapter 18 verse 21, talagang ang Bible, tingnan niyo po your words are so powerful that they will kill or give life. And the talkative person will reap the consequences. Aray, masakit po yan. No? Life and death is in the power of what? Tongue. Sa bibig mo, sa mga salitang lumalabas sa bibig mo, alam po yung big deal yan kay Lord. Maging yung mga pagrereklamo, pwede mong i-reap ang consequence niyan. Nakakala mo, wala lang. Yung akala mo, para bang lagi na lang mahirap ang buhay, lagi na lang ganito, yan. Kasi merong buhay at kamatayan sa dilay. Yes. No? Hindi na isang Panginoon na ang lumabas sa bibig natin ay kamatayan. Kaya hindi lang pagsisinungaling. Kaya nga truthfully, maging yung tingnan niyo po, yung sabihin mo lang hindi mabuti ang Diyos sa kabila ng lahat, ang buti ng Panginoon. Yung pagko-complain sa Kanya, parang sinasabi mo na ang Diyos, kapos ang Kanyang kabutihan. Sa kabila ng lahat. No? Kaya ang Diyos, sa Bible, makikita mo dyan, meron siyang pinatulan dyan dahil sa pagko-complain. Basahin po natin yung nangyari po sa mga Israelites. Tingnan niyo po itong pagkakasabi. No? Tingnan niyo po No? Ito yung concerning sa pagmumurmur po nila. Ano po sabi po rito? No? Andiyan po ba? No? Madalas po kasi tingnan niyo po dito tayo napapahamak. Hindi ko po yata na dyan. Teka lang po. Sa Numbers chapter 14 verse 28. Ano po sabi? Declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Patay ang mga Israelita na mga nagreklamo. Mga nagmurmur. Ang sabi, big deal pala. Big deal pala sa dyan, Tingnan niyo po ito, nakalagay, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say.
Kasi nga naman, ang buti-buti ng Panginoon sa kanila, pinapakain sila ng Diyos, pinapainom sila ng Diyos, lahat na ginawa sa kanila ng Diyos, kinalinga sila ng Diyos, reklamo pa rin ng reklamo. Murmur pa rin ng murmur, complain pa rin ng complain. Sabi ng Lord, sige, narinig ko lahat na gagawin ko sa inyo kung ano yung narinig ko sinabi niyo. Because life and death is in the power of God. Delikado. Delikado, big deal po sa Panginoon yung mga salitang lumalabas po sa bibig po natin. Are you with me? No? Kadalasan po, dyan po tayo napapahamak, napapasok sa maraming kaguluhan, sa mga nasasabi po natin. Dahil hindi mo nakokontrol yung pananalita mo, sino po dito, no? Minsan napasok ka na sa kaguluhan dahil nga sa mga nasabi mo. Yung bang nagsisi ka dahil nabitawan mo yung salita ng Diyos and then nagdala sa iyo sa matinding kaguluhan. Amen? No? Ano po sabi po sa Proverbs chapter 21 verse 23? Watch your tongue. Ang Bible, ilang beses dinil ang bibig, ang dila, ang pananalita. Watch your tongue and keep your mouth shut. And you will stay out of trouble. Bakit? Kasi sabi nga nila yung pag konti lang yung lumalabas sa bibig mo, hindi ka mapapabangan, pero yung salita ka ng salita dyan, nalalagay ka sa kaguluhan. Nalalagay ka sa kaguluhan. Kung walang magandang sasabihin, no, mas mainam na tumahimik na lang. Kaysa na sabi mo nga ang gusto mo na walang pagpipigil, pero napasok ka naman sa kaguluhan. Yun po yun eh. Kaya, bantayan po natin. Ito po yung binabago po sa atin ng Panginoon. Colossians chapter 3, verse 8 to 9. No? Ang sabi nyo, but now put these things out of your life. Ikaw mismo, ikaw sinasabihan dyan eh. But now put these things out of your life. Anger, losing your temper, doing or saying things to hurt others, and saying shameful things. Don't lie to each other. You have taken off those old clothes, the person you once were, and the bad things you did then. Ang ibig sabihin niyan, kapatid, dahil bagong nilalang ka na, no? Hindi na dapat nakikita sa atin yung mga ganyang asal. Tama? Kasi kapag nandun pa rin siya, paano mo masasabi sa isang tao na buhay ang kanyang relasyon sa Diyos kung wala ka namang nakitang ebidensya at pagbabago sa kanyang buhay? Kapag galit ka, kapag galit siya, parehas lang pala kayo ng sinasabi. Pag nalalagay ka sa ilanganin, siya rin, parehas din pala kayo nagsisinungaling eh. Nakuha pa natin to. No? Kapag nakakita ka ng isang tao, parehas din nyo palang iniinsulto eh. Parehas din palang walang kontrol lang dila eh. Paano tayo nagkaiba? Paano mo nasabi yung faith mo buhay? Nakuha pa natin. Kung wala namang nakikita sa atin. Balikan ko po kayo, isa sa bunga ng Espiritu Santo na nasa atin ay ang pagpipigil sa sarili. Tama? No? Alam mo, yes, may mga tao na sinasabi nila na, kasi pag galit ako, pastor, talagang kailangan kong i-release eh. Hindi. Sa Bible naman, hindi mo sinabi na huwag kang magalit. Kaya lang, pag nagalit ka, maging maingat ka pa rin. Tama po ba doon? Maging maingat ka pa rin. Kasi baka mamaya, yung lumalabas sa bibig mo, nakapag-release ka nga, puro kasalanan naman nangyari. Tama po ba doon? Nagkasala ka naman. Magalit ka. At ngayon, kung kaya mong pigilan, kasi ang anger naman, namamanage naman talaga, edi mas mainam na, wag na lang magsalita. Minsan sa bahay, di ba? Pag nagtatalo, minsan nagkakasalabong talaga. Pag mag-asawa, nandiyan yan, nagsasabong talaga. Pero, pagka nakita mo pala ng intense na, labas na lang ako. May ganun yung ninang namin, di ba? Well, sabi ni ninang namin, ano po kayo nagtagal dyan? Kinausap na, bakit po kayo nagtagal sa pagsama?
Ang sabi, pag galit na siya, alam ko naman kapag galit na siya. Kapag galit na siya, tumatahimik na ako, dumidistansya na ako. Kaya nagtagal daw yung pagsasama nila. Yes. Tinanong namin Sabi, pero pag galit naman ako, babae. Di ba? Siyempre, babae nagagalit. Alam na rin niya yun. Oo. Hindi, talagang, siyempre, kahit babae ka, pag talagang tinamaan ka talaga, amin po ba doon, high blood ka talaga, walang lalaki at asawa-asawa rin sa'yo. Pero, kapag alam mo na, no, nagkakaunawa na kayo, kesa magsalita. Kaya sabi ko, Panginoon, ang dami mo nang tinuturo sa akin. Pero tulungan niyo po ako na unti-unti kong magawa sa buhay ko. Kasi lahat tayo nasa proseso ng pagbabago. Pero yung willingness mo, yung intention mo na, Lord, baguhin niyo po ito sa akin. Sa tuwing nagagalit, baguhin niyo po ito. Tulungan niyo po ako, Banal na Espiritu. Alam mo, kasi bakit? Dahil sa Bible, malinaw dyan na hindi na dapat tayo nakikitaan ng mga masasakit at masasamang salita. Pagsisinungaling. Dahil hindi tayo anak ng dyablo. Anak tayo ng Diyos Amen po ba doon? Amen po ba doon? No? Kaya sabi niya, kapag gumamit ka ng salita, dapat yung makakatulong No? Kapag ka makikita mo isang tao, isa sa pinaka-proof niyan, no, na nag-grow na siya, binabago siya ng Panginoon. Nag-grow siya, Tingnan niyo po isa sa pinaka-nakikita mong ebidensya dyan, yung nagagawa niya ng mag-control ng dila. Yan kasi mahirap talaga Sa Book of James, chapter 3, didiscuss natin, kung ano nagagawa ng dila talagang malala. Kala mo kalit-lit na bahagi ng katawan. Pero grabe yan. Grabe, pumapatay talaga yan. Yes. Amin po, buhay din yan. Ganong katindi. Kaya nga napaka-tindi ng Word of God Yung sinabi, life and death is in the power. Totoo po talaga Totoo. Pwedeng mawala ng pag-asa yung tao dahil sa sinabi mo. Pwedeng magkaroon siya ng pangit na tingin sa sarili niya dahil sa mga sinabi sa kanya. Nung bata pa lang siya, ganito siya sinasabi yan, ganito siya binubuli. Kaya yung tao, namatay yung kanyang identity Amen po ba doon? No? So, ibig sabihin, kapatid, kung hindi dapat makitaan sa atin yon, dapat maging baligtad. Kasinungalingan, tama? Maging katotohanan. Diba? Yung wicked words, maging encouraging words po, para po sa atin. Ephesians chapter 4, verse 29, ano sabi po rito? When you talk, don't say anything bad. Alam niyo, napakaraming passage talaga sa bibig. Dami niyan. Kaya nga, big deal yan sa Word of God Sabi niya, when you talk, don't say anything bad. Kasi talagang malinaw na ebidensya pala to sa mga tao sa paligid natin kapag nabago tayo sa pagsasalita. Don't say anything but say the good things that people need. Whatever will help them grow stronger, then what you say will be a blessing to those who hear you. Speak life. Speak life. Encouragement. Baka yung tao talagang malapit nang bumigay. Gusto niya na talagang umayaw, huminto. Tapos bigla mong nilapitan. Sa halip na ibalik mo yung tapang sa kanya na harapin yung mga pinagdadaanan niya. Sasabihin mo, ganyan ka kasi pinarusahan ka na ng Diyos. Wala talaga. Sa halip na ma-encourage yung tao dahil kailangan niya ng mga salitang magpapalakas. And guess what? Mas lalo pa siyang na-down. Na-discourage. Speak healing kasi baka wounded yan. Speak healing. Amen? Speak life, speak healing. Speak blessing. Speak blessing. Speak truthfully.
No? If we want to be doers of the word, we will reflect that in the way we speak. Magre-reflect. Kapag doer ka, no, magre-reflect yan. Magre-reflect. Sa una pa lang po tayo, ha? Lahat tayo tinatamaan ng salita ng Diyos. Yes. Basta teachable lang tayo. Okay lang masaktahan kasi basta teachable ang puso. Tama? Basta ang puso ay receptive at responsive, malaki ang chance ang mabago pa buhay mo. Totoo. Sa pagpunta nyo dito, may mga taong mabibless at may mga taong hindi mabibless. May mga taong mababago, may mga taong hindi mababago. Tama. Kapag critical ka mag-isip, puro na naman ganyan, puro ganyan. Paglabas mo, hindi ka pa rin mababago. Pero kapag pumunta ka rito, Panginoon, ako yung kinakausap mo. Sa akin yung mensaheng yan. Sa akin po yan. Paglabas mo, ikaw yung napagpala. Kasi pumunta ka, no, na may problema ka, pero paglabas mo, may binago ang Panginoon sa'yo. Yun talaga, napakaganda. Amen! Amen! So, ang unang nakikita na ebidensya, kung ang pananampalataya mo talaga ay tunay at ang relasyon mo kay Lord ay totoo, mapapansin yan kung paano ka magsalita. At sa mga salita na lumalabas sa bibig mo. Mouth, binabago ni Lord. Pangalawa, siyempre hindi lang mouth. Ano pa kaya binabago sa atin ng Panginoon? Pangalawa, puso. Puso. Yes. No. Minsan, ako napapahanga pa nga ako na yung mga taong hindi naman ganun karaming alam sa Bible, pero napaka-humble. Tama? Napaka-loving. Parang ang sarap naman maging tulad niya. Are you with me? No? Ano po yung pangalawa? Caring hearts. Puso na pagkalinga. No? Nagmamalasakit. James chapter 1 verse 27, dalawang verse lang naman to eh. No? Tapos na po tayo. The worship that God wants is this. Ibig sabihin, ito yung gusto ng Lord. No? Caring for orphans or widows. No, widows who need help and keeping yourself free from the world's evil influence. This is the kind of worship that God accepts as pure. Ang worship pala kay Lord ay hindi lang yung pagpunta mo sa isang lugar, umaawit ka. Hindi lang pala yun ang worship kay Lord. Kung hindi makita sa iyo yung pagmamahal sa iba. Dahil sa Bible, sabi doon, paano mo sasabihin na tunay na pagmamahal yan sa Panginoon kung ang iyong kapatid nga sa pananampalataya ay hindi mo kayang ibigin na nakikita mo? Paano mo masasabi na mahal mo ang Diyos na siya hindi mo nakikita? Yung nakikita mo nga hindi mo kayang mahalin. Paano pa mangyayari yung Diyos na hindi mo nakikita? Kaya sabi po ni John, ang sino mang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kapwa. Amen po ba doon? Caring heart, sabi po dito, instruction po dito ni James na kalingain, no, yung mga mahirap, no, yung mga widow, ano ba yung widow sa taga-balo? Kasi wala sa Israel kasi, no, talagang ang lalaki po talagang nagpo-provide po diyan Nagsusurvive ang mga babae dahil sa lalaki. Talagang yun ang pinakaano po nila doon, no? And guess what? Dahil nga namatay na yung kanilang lalaki, di naging helpless po sila to the point na napapabayaan na po sila. Kaya nga merong story sa Bible, no, mabasahin po natin, na yung nag-usap po sila Peter, mga apostol at si Pablo, kasama si Bernabe, nag-usap sila at nagkasundo sila na, sige, sila Peter, kami sa mga Hudyo at sa mga Gentiles kami, sabi ni Pablo. Pero sabi ng mga apostol, may pakiusap lang ako, wag na wag mo tong kakalimutan. Wag ninyong pababayaan ang mga mahihirap. Kasi kahit napaka-spiritual mo, kung hindi ka na makita sa iyo yung pag-ibig sa kapwa.
Nakuha po natin to. No? Yun po yun eh. Sa first century, tingnan ko, ang orphans daw, ang widows daw, had very little means of economic support. Masyadong konti lang nakukuha nila support. Unless family members were willing to take care of them, they were reduced to begging, selling themselves as a slave, or starving. Eh, dahil wala na talaga sila eh. So minsan, namamasukan na lang sila, namamalimos na lang sila, at tinitiis na lang talaga yung gutom. Kaya sabi ng, by caring for these powerless people and others in need, the church was putting God's word into practice. Into practice. Kung talagang totoo, no, loyal, yung pananampalataya mo sa Panginoon, hindi lang yan nakikita sa loob ng simbahan. Kundi nakikita rin yan kung paano ka maglingkod sa iba. At yung pagmamalasakit, pagkalinga, alam mo, nagsisimula yan sa tahanan sa bahay. Totoo. Sa bahay nagsisimula yan. Mahirap naman yung mahusay tayo sa iba sa sarili nating pamilya. Yes. Napaka-importante po niyan. Tingnan mo, baka may mga pangangailangan talaga. Amen. 1 Timothy chapter 5, verse 3 to 4. No? Caring begins at home. Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 5, verse 3 to 4, take care of widows who really need help. Ito po yung sabi po nila. But if a widow has children or grandchildren, the first thing they need to learn is this, to show their devotion to God by taking care of their own family. They will be repaying their parents, and this pleases God. Wow. Andiyan ba tayo? No? Sabi po rito, kapag may mga widows daw, kailangan daw, ang una daw na kumakalinga yung pamilya. Huwag daw hayaan, lalo ng mga anak, namatay yung tatay mo. Nag-iisa na lang nanay mo. Ikaw na anak. Diba? Kasi pagkatapos ng lahat, diba? Huwag mo namang kalimutan. Kaya nakaraan, diba, nagkaroon ng discussion sa social media. Nakalimutan ko yun eh. Yung artista na hindi ro responsibilidad ng anak, na kalingain daw ng kanyang magulang, no? And then, marami ang mga nag-bat-in doon. Kasi, sabi nga, si Hernal Luna yata yun, no? Natural sa atin, lalo ng mga Pilipino, yung hospitality, diba, yung pagiging kind sa tao, na natural na lang sa iyo yung magmahal sa magulang sa atin, natural sa iyo Siyempre, iba na kasi generation ngayon Ganun, iba na mindset nila Parang kanya-kanya na tayo, no? Kanya-kanya na tayo. Though, siyempre naman, siguro yung side ng iba na wag naman pilitin yung mga bata na para bang ang dating sa kanila, yung umasa sa pag-aaral and then nag-expect ka, ikaw bubuhay sa akin. Maaaring ganon yung perspective, but at the end of the day, hindi mo naman kailangan sabihin na yun sa anak mo No? Sa pagiging mabuting ina sa kanila, ama, magulang, alam niyo po, yung tinanim mo sa kanila, si Lord mag-bless nun Tama? And then, ang mga anak mo, sila yung mga ngalinga, hindi dapat daw pinapabayaan. At kung merong mang widow, ang pamilya muna daw ang unang humalingap. Unang humalingap. Are you with me? No? Sabi nga nito George Roosevelt, people don't care how much you know until they know how much you care. Ayan naman, alam naman natin, di ba? Hindi ko naman malalaman na talagang may malasakit ka sa akin hanggat hindi ko naman talaga nakikita yung pagmamalasakit mo. Malay ko ba na may malasakit ka, wala namang action Di ba? Alam mo, may care ako dyan. Yung care kasi action yan Tama mo ba doon? No? Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo po ang simbahan, pagpalaing pang simbahan. No? May mga widows po ba rito? Actually, tita, no, kayo po. No, magsopas po kayo mamaya.
At yung mga nangangailangan daw. Yung mga nangangailangan. Alam niyo po, last time, meron po kaming meeting ni Pastora. Kapag nakikita niyo ko pong meeting, pangako po sa Panginoon, Lord, pag ako po nakipag-meet, makabuluhan. Yes, ayoko po yung parang saya lang. Nakipag-meet kami sa McDo, doon po, alam niyo po, meron nag-offer sa atin na magi-sponsor na weekly magpapakain sila. Yes. Hindi sa atin, sa mga community. At libre po yun. Sila ang magluluto ng mga malalaking mga kaldero ba tawag doon? Talyas, hindi ko alam. At dadalhin sa lugar kung saan tayo pupwesto, magpapakain po tayo doon sa community. Gagawin po nila yun taon-taon sa atin. Nakakano kasi bakit, alam mo, gusto ni Lord na wag itago ang gawain eh. Kasi baka mamaya, yung mga tao sa paligid, di tayo kilala. Kasi bakit? Wala tayong impact sa community. Tama po ba doon? Kaya si Lord gumagawa ng paraan, gumagawa ng daan para tayo po makita sa atin talaga na ang worship natin, hindi lang dito sa templo, sa lugar na to. Tama? Kundi yung pagkalinga sa mga tao, sa mga pagtulong sa mga nangangailangan. Sabi ko, mga ilang tao po ba pwede mapakain nun? Nasa 200 hanggang 300. Ang dami naman po yan. Yes. At sa church niyo po yun. At tapos nakapag-close din kami ng deal, kapag nagkaroon ng campus, may pakain din. Sila din po ang sasagot. Sabi ko, Lord, no? Talagang ibagalaw ng Diyos. Hindi lang talaga dapat sa salita nakikita ang pagiging Kristiyano. Dapat naipapakita. Kaya sa tomorrow, dito po malapit po sa atin, mag-ocular visit po tayo kung saan marami pong mga taong naroon. Maglalagay po tayo. Sa mga gusto po mag-serve, i-PM nyo lang po si Pastora. Kung gusto nyo po mag-serve sa mga tao, open po yon. Linggo-linggo po yon. Linggo-linggo. At sabi ko nga, nawa, Lord, may mga taong gumawa para sa amin. Nawa, mapag-usapan din ng simbahan na kami rin mismo sa sarili din namin pera, sa ibang lugar naman dito lang din sa malapit muna, na sabi natin, may nag-exist palang simbahan dyan. May pakialam pala sa amin yung church na yan. Nakuha niya po ito. May malasakit din pala yung church na yan. Akala ko kasi wala naman, sila-sila lang. And then doon nila makikita. Alam niyo, yung faith ninyo, totoo. Bakit selfless? Amen? Kaya lang, sabi nga nila, Pastor, ano lang po ito, 4 lang po napili namin. Sabi ko kasi hindi naman lahat. Meron nga po doon Di na feeding program sila pag feeding program. Meron doon may pumunta raw. Politician nagpa-picture Pag umalis na raw, tapos meron na raw siyang project. Ay totoo po, 4 na beses daw po nangyari po sa kanila yan. Kaya sabi na, Pastor, maglagay po kayo ng tarpaulin po na sa church niyo po ito Kasi po meron na po nagpapapicture na uunahan po kayo. Yes, makita ng mga tao na ang gawain ng Diyos, hindi lang dito sa loob ng templo. Makita nila mga tao dyan na meron palang church na nag-exist na merong puso sa mga nangangailangan at nagugutom. Amen? Di naman kalabisan siguro kung maglabas tayo 20-20 pesos, makapagpakain pa tayo sa ibang sityo. Tama po ba doon? Hindi po yun. Hindi po yung kalabisan. Yun po ang nais ng Panginoon. At ito yung worship na hinahanap ng Diyos. Ito yung worship na hinahanap nyo. Yung buhay ng mga tao, makikita, grabe po ang Diyos po ninyo. Buhay po ang Panginoon. Bakit? Biruin nyo, bakit nyo po ito ginagawa po sa amin? Tama po ba doon? Kaya sabi ko, Lord, hindi po pwedeng ibang tao ang magpapakain lang, mag-uusap-usap po kami. At para 2 lugar, yung mapakain po natin. Amen po ba doon? At sa mga gustong mag-serve po, magbigay ng mga pagkain, magsumando, open po ito. Sa June 5 po, bukas po ang ocular po namin, sa June 5 po ito. Balik po tayo, no? So, sabi po dito sa Galatians chapter 2 verse 10, ito po yung usapan po ng mga apostles at ni Paul, ni Bernabe, kasama niya si Bernabe. Kayo sa Gentiles, pagka nag-serve kayo dyan, pakiusap. Ito sabi nga, Galatians chapter 2 verse 10, they simply requested one thing of me. Sabi ni Pablo, merong pinakausap sa akin yung mga apostol. Ito yung pakausap nila sa amin. That I would remember the poor and needy, which was the burden I was already carrying my heart. Yung makita sa atin, yung mga nangangailangan,
Kung sobra-sobra naman yung damit mo, sapatos mo, pamigay mo na rin yan. Dalawa lang naman pa mo para palitan lagi ni Lord ng bago. Amen po ba doon? Maraming nangangailangan. Isa nga po sa naisip namin, sabi ko, magkakaroon ng bazar sa simbahan, libre. Umuha sila ng mga damit. Kasi bakit? Hindi dahil, huwag naman kayong mamimigay ng parang di na nasusuot. Diba? Pabasahan na yan na. Yung talagang mapapakinabangan pa. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? No? Yung mga nangangailangan, wag daw kalimutan. No? Wag daw kalimutan. Sabi nga sa akin ni Pastor Dave, nung nag-ministry kami sa mga nangangailangan, kitang-kita ng aming dalawang mata kung paano mas lalong pinagpala ng Diyos yung ministry na to. Kaya sila nagtatap dahil sumusobra na. Biblical Huwag kalimutan ang mga mahihirap at mga nangangailangan. Ang church natin, it's about time na para maramdaman naman ng iba. Amen? Magtulong-tulong tayo na ang heart natin sa mga nangangailangan din. Hindi lang tayo mahusay sa loob ng simbahan. Mayroon din po tayong puso para sa iba. So, isa pala sa nakikitang ebidensya na totoong relasyon mo, totoong pananampalataya mo, doer ka ng word, meron ka ng malasakit sa ibang tao. Hindi na puro sarili mo. Yung iba naman, uy, dami na netong sapatos ko, naisip ko sa ibibless ko, dalhin ko sa simbahan. Tama po ba doon? No? At doon, napapasaya natin ang puso ng Panginoon. Sabi nga po sa Matthew chapter 2, verse 36 to 39, He said, Teacher, which command in the law is the most important? Ano ba ang pinakamahalaga sa kautusan? Jesus answered, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the most command. The second command is like the first. Ano? Ibig sabihin, hindi mo po pwedeng paghiwalihin to. If you love God, you love people. Love your neighbor as yourself. Hindi po ito magkahiwalay. Kapag talagang mahal mo si Lord, dapat mahal mo rin yung kapwa mo. Nakikita sa iyo yung pagmamahal. Amen po ba doon? Alam mo, yung compassion, yung pagiging kind, pagiging generous, nade-develop naman po yan over time Amen po ba doon? Nagsisimula yan sa nag-take ka ng initiative na mag-bless, nade-develop po yan. At mas lalo mo makikita yung blessing ng Panginoon sa buhay mo. Alam mo, hindi naman basta material yung blessing. Diba? Sino po dito nakatulong ka na wala naman siyang naibigay na kapalit, pero yung joy sa heart mo, sarap. Sabi ko, Lord, yung makita lang ng ibang tao kung sino ka sa buhay ko, sapat na Sapat na yun. Hindi naman tayo naghahanap ng kapalit. Kasi kaya nga sa mga nangangailangan, hindi tayo mahanap ng kapalit. Yung makita nila na, Lord, na hoping sila, no, na sana si Jesus hindi na lang umakyat kasi si Jesus mapagbigay, mapagkalinga. Pero sabi ni Jesus, alam nyo, ang daming dinuplicate ko sa sarili ko. Kasi ang simbahan, yung kamay ko, kamay nila. Yung mata ko, mata nila. At yung puso ko, puso nila. Kaya kapag nakikita ng mga tao sa paligid natin, yung puso ng Panginoon, yung burden ng Panginoon, yung compassion ng Panginoon na nasa atin, kapatid, napapatunayan ng mga tao na buhay ang Diyos. Kasi sa mundo natin, na kapag may nilabas ka, dapat may kapalit. Expected ng tao yun. Ano mahihita ko? Ano kaya pwede kong ibalik? Tama mo doon. Pero yung nagpakaya, tatakbo po ba kayo? Hindi po. Gusto lang namin po kayong i-bless. And then nakikita nila yung weekly. Bakit ginagawa na ito ng simbahan? Bakit ginagawa nila ito? Bakit? Yung heart ni Christ. Kaya sabi ng mga apostol, pakiusap ko isang bagay lang. Pupunta kayo sa mga Gentiles, huwag niyong kalimutan ang mga mahihirap at nangangailangan. Amen? No? Yung life group ninyo, yayaman ninyo sa kainan. Pag nagkakainan kayo, mag-bless tayo ng iba. Di totoo, mag-bless tayo ng iba. Amen? No? Praise the Lord. And pangatlo, dito po ako magtatapos. Controlled mouth, binabago yung ating bibig. Guilty tayo dyan. Caring hearts,
Willing tayo ma-develop pa yung pagmamahal, pagmamalasakit natin sa iba. At siyempre, merong mouth, merong heart. Pangatlo, yung mind. Yung mind. Ano po sabi sa James chapter 1 verse 27? The worship that God wants is this, caring the orphans or widows who need help and keeping yourself free. Keeping yourself free from the world's evil influence. This is the kind of worship that God accepts as pure and good. Tingnan niyo po ito In Romans chapter 8, look at this. Sabi niya, huwag mong hayaan na ma-impluensyahan kayo ng mundo kasi po ang takbo ng mundo, masama yan. Huwag po kayo mag-follow sa behavior, sa pattern, sa flow ng mundo kasi ang agos ng mundo, kapatid, papalayo sa Panginoon, sisira sa pananampalataya mo, ilalayo ka sa Diyos, at i-impluensyahan ka niya ng kasamaan. Sabi, huwag niyong hayaan na ma-impluensyahan kayo. Kasi sa mundo, iba sila magsalita. Di ba? Ang puso nila, greedy. Tama ba doon? Self-centered. Huwag kayong mahayaan na ma-impluensya kayo. Ang kanilang isipan, makamundo. Huwag niyong hayaan. Amen? Huwag niyong hayaan. Sabi sa Romans chapter 8, verse 5 to 8, people who live following their sinful selves think only about what they want. Yung gusto mo lang, yung iniisip mo. Kaya, okay lang sa'yo mag-compromise. No? Okay lang na kahit mayroong matamaan, may masaktan, tama? May maabuso, okay lang sa'yo. Bakit? Sarili mo lang kasi iniisip Kaya sabi niya, people who live following their sinful selves think only about what they want. But those who live following the Spirit are thinking about what the Spirit wants them to do. Lord, what do you want me to do? What do you want me to do? If your thinking is controlled by your sinful self, there is spiritual death. But if your thinking is controlled by the Spirit, there is life and peace. Why is this true? Because anyone whose thinking is controlled by their sinful self is against God. They refuse to obey God's law. And really, they are not able to obey it. Those who are ruled by the sinful selves cannot please God. Kasi nga, yung sinful nature natin, talagang makalaman yan, makamundo yan, makasarili yan. Pero nga, yun nga Those who are in Christ, if anyone is in Christ, he is a new person. The old things has passed away, and the new has come. Romans chapter 12 verse 2, don't change yourselves to be like the people of this world. Grabe po. Grabe po, pakiusap po dyan ni Pablo, alang-alang sa habag at biyaya ng Diyos. Huwag niyong hayaan na ma-impluensyahan kayo ng mundo. Makurap ang inyong isipan, mapulyot ang inyong puso, at maging wicked ang inyong bibig. Sabi doon, don't change yourself to be like the people of this world, but let God change you inside with a new way of thinking. New way of thinking. Matagal na akong naging makasarili. Tagal na ako dyan sa masamang buhay. Napagod na ako. Marami na akong nasaktan dahil sa mga nasabi ko, sa mga nagawa ko, napuno na ako ng sarili ko. Panginoon, ito na po yung oras na ikaw naman yung maipakilala ko at makita ng tao sa buhay ko. Mabago yung isip mo. Mabago po yung isip natin. Sabi, then, you will able to understand and accept what God wants for you. You will be able to know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Hindi mo kasi malalaman yung kalooban ng Diyos, kapatid, kapag ang isipan mo nasa mundo. Kapag ang dalawang paa mo lumalakad
sa mundo, hindi mo makilalaman ang kalooban. Meron ka bang, sino dito yung lasing na lasing ka, inalam mo yung kalooban ng Diyos? Wala eh. Diba? Pag nandun ka sa mga masasamang pamumuhay, wala. Iniisip mo lang daw dyan, sarili mo. Pero kapag ka naintindihan mo kung gaano kaseryoso ang Diyos, binigay niya ang buhay niya sa iyo para iligtas ka. At hindi lang doon natapos, nais ng Panginoon, wala ka pa sa langit, maranasan mo na ang langit sa lupa. Makita ng Diyos na yung buhay mo, ginagamit niya para maging pagpapala sa marami. Maging kalakasan ka ng mga kapatid mo sa Panginoon. Amin po ba doon? Maging channel of blessing ka. It's about time na siguro, Lord, na yung kalooban mo po, yung mangyari sa buhay ko. Hindi ang kagustuhan ko. Huwag mo hayaan makurap ka. Napakasama na ng takbo ng mundo. Napakasama na. Yes. Marami na tayong tinatanggap na kahit kinundi na sa Bible. Diba? Ngayon, ang dami mga bill, demonic bills na mga pasok. Kasi po, nakikita ko, third hearing na, ang divorce, pumapasok na, sogi bill, halos tinanggap na. Sa ibang bayan kasi tinanggap na yan eh. Pinapractice na yan eh. Yung sogi eh. Sabi ko, kung hindi naman natin kayang pigilan at talagang ialaw ng Lord na mangyari, ang pinakamagagawa lang natin, tayo pong mga anak ng Diyos, yung maitaas natin yung moral standard. Kasi kung ang kabanalan di pa makikita sa simbahan, saan mo pa makikita? Tama po ba doon? Kasi kung alam mo ang salita ng Diyos, kahit mga demonic laws yung pumasok yan, alam mo pa rin kung paano lumakad eh. Alam mo pa rin kung paano, alam mo pa rin yung tama. Kahit ang mundo talagang rumaragasa sa kasamaan. Tama mo ba doon? Dahil alam mo ang salita ng Diyos, equip ka, nagpa-disciple ka, di kahit nandyan sa paligid mo yung kasamaan, hindi mo entertainin. Kasi alam mo yung katotohanan eh. Alam mo yung katotohanan. Amin po ba doon? Yung malaman mo na hindi ka para sa mundo at hindi ka anak ng dyablo. At wala kang ibang niyakap sa buhay mo kundi ang kalooban ng Diyos at mangyari sa iyo ang kagustuhan niya. Yun ang napaka-importante. Sa maikling buhay natin, dito, paggamit na natin sa Lord yan. Paggamit na natin sa Panginoon yan. Na gusto kong gamitin buhay mo. Gusto kong gamitin. Hindi sa loob lang na simbahan. Start tayo sa family mo, sa mga kaibigan mo, sa katrabaho mo. Makikita nila. Dati may nag-testimony. No? Meron tayong kapatid na dragon daw kapag magwala sa opisina. Kapag talaga daw nagsalita, talaga daw lahat daw ng sumpa tinatawag Pero yung na-born again daw, yung galit, ay purihin ng Panginoon. Iba na. Magmumura na purihin ng Diyos. Nabago yung bibig. Alam mo, totoo yun. Nasasabi ng mga tao na yung faith mo, totoo. Kasi nabago ka. Doon naman magkakaalaman Ama, maraming tao pumapasok sa simbahan. Totoo yan. Pero malalaman mo ang isang tao na totoo ang relasyon sa Diyos kapag nabago siya. Nabago siya. Hindi dahil sa galing mo, sa mga talents mo, hindi dyan yun. Kapag nabago ka. Kapag nabago. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? No, Philippians chapter 4, verse 8. Sabi niya, brothers and sisters, continue to think about what is good. What is good and worthy of praise. Think about what is true. Ito dapat yung iniisip natin. Yung, kung meron man naglalaro sa isipan mo, hindi kahalayan, hindi paghihigante, kung ano daw yung maganda, mainam, mabuti, yan dapat daw naglalaro sa isipan. Paano pa ba ako last lalong makakatulong? Paano pa ba, Lord, mas lalo mo magagamit yung buhay ko? Lord, paano ko kaya maihangat yung pamilya ko? Lord, paano kaya? Yung magaganda, mabubuti.
Amen. Yun dapat tumatakbo sa isipan po natin. No? Sabi niya, what is good and worthy of praise, think about what is true and honorable and right and pure and beautiful and respected. Okay? Yan ang dapat. Yan po ang dapat. Sabi po ni Ralph Waldo Emerson, sow a thought and you reap an action. Siyempre, kung ano na sa isip mo, papasok yan, pababayan sa galaw mo Sow an act and you reap a habit. Magiging habit mo na yan. Sow a habit and you reap a character. Magiging character mo na yan. Sow a character and you reap a destiny. Kaya yung mga taong naging miserable na pahamak, nagsimula yan sa kanilang isipan Sa kanilang isipan. Naglaro sa isipan nila yon. Naglaro sa kanilang isipan. Hindi mo naman magagawa ang isang bagay na hindi mo na dumaan sa isipan mo Kasi ang katawan mo, kakalad ka rin lang naman yan, dadali lang naman siya kung ano yung naglaro sa isipan mo. Kaya kung nasa isipan mo, magaganda, mahiinam, sabi dyan, good, pleasing, honorable, respect. Respect, sabi niya, no, yan yung makikita sa'yo. Yan yung makikita sa'yo. Diyan ka dadalhin sa maayos. No? So yung ating destiny, no, nakatied up yan sa ating kaisipan Nakatakaan sa katipan. In Colossians chapter 3 verse 1 to 4, you were raised from death with Christ. So live for what is in heaven, where Christ is sitting at the right hand of God. Think only about what is up there, not what is here on earth. Nakalangit to. Your old self has died, and your new life is kept with Christ in God. Yes, Christ is now your life, and when He comes again, you will share His glory. You will share His glory. Maging katulad natin ang kaisipan ng Panginoon. No? Na eto na, hindi na to sukatan ng kaalaman. Buhay na to, sukatan na to ng puso. Amen? Amen? Kaya nga sabi, let your light shine before men, kasi may kinalaman yun sa buhay natin na nagliliwanag sa iba. And sa umagang ito, nais ng Panginoon na marinig mula sa iyo yung pagiging honest mo. Alam mo, kapag hindi tayo honest sa harap ng Lord, walang mangyayari. Yes. Kung hindi tayo magiging humble kay Lord, wala rin mangyayari. I-confess natin ngayon, Panginoon, nagamit ko po yung bibig ko, yung puso ko. Ang repentance hindi lang basta nangyayari one time. Repentance is changing of mind. And from now on, Lord, gusto kong lakaran yung salitang napakinggan ko. Mabago ang aking bibig, mabago ang aking puso, mabago ang aking isipan. Sige po, manalangin po tayo sa Panginoon between you and the Lord. Hallelujah, Jesus. We come to you, Lord, with humility. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige lang, kapatid, kung anong gusto mong sabihin sa Panginoon, na maging honest ka, maging humble ka, na kung merong kailangan, ipaayos mo. Kung sa tingin mo, sa mahabang panahon, wala kang ibang inisip kundi sarili mo, naging makasarili ka, ipabasag mo kay Lord yung puso mo, and Lord, sabihin mo, Lord, ilagay mo sa akin yung puso mo. Kung paano mo minahal yung mga tao na kahit hindi ka ibig-ibig, inibig mo, Lord. Kasi kapatid tayo, yung bang ang gusto natin, madali tayong sumama sa mga tao na alam natin may mapapala tayo Ginagawa mo ang isang bagay kasi alam mo yung may mapapala. Pero ngayon kinakausap ka ng Panginoon. Sa dami ng mga blessings na dumating sa'yo, ano naman ito sa mga tao sa paligid mo? Ano to? Paano makikita ng ibang tao na si Lord sa buhay natin ay totoo at buhay?
Hindi dahil sa sinabi mo. Kahit sabi mo, mahal mo sila, sabi nga, kung hindi naman talaga nila nakikita, para saan? Kung meron kang mga nasabi sa ibang tao na masakit, maaaring ngayon, sinasabihan ka ng Panginoon na humingi ng tawad sa Kanya, na humingi ka ng tawad sa Kanya. Okay lang yung humingi ng tawad sa Kanya. Malaki plano ng Diyos sa buhay mo. Kung ang isipan mo naging kurap, nakikita mo yung sarili mo, nagiging mahalay, kasi bakit? Ang tumatakbo sa isipan mo, kalayan, makamundo. Kaya nakakagawa ka ng kasalanan. Kasi sabi ng Panginoon, hindi dapat yan ang tumatakbo sa isipan mo. Hindi dapat yan. Ang ini-entertain mo, huwag mo yan papasukin. Hindi ka makamundo. Mag-isip ka, magagandang bagay para sa buhay mo, para sa mga tao, kung paano pa makakaabot, marami pang maliligtas. Yung isipan natin, kapatid, isurrender natin kay Lord. Kasi ngayong umaga na to, gusto kanyang katagpuin. Gusto kanyang katagpuin. Pero kung ang puso natin nakasarado, hindi magpe-penetrate ang word. That's why the Bible says, James says, be doers of the word and not hearers only. Kung dinidin ni Lord ang labi mo, ang bibig mo, be doers of the word. Kung dinidin ni Lord ang heart mo ngayon, be doers of the word. Kung dinidin ni Lord ang isipan mo, be doers of the word. Lord, patuloy niyo po kaming baguhin, ayusin, basagin, Panginoon, at mangyari sa amin ang kalooban mo, makita ng mga tao kung sino ka sa buhay namin. Panginoon, tulungan niyo po kami. Buong puso po kami nagpapakumbaba at kinikilala na babaguhin mo po kami, Panginoon. May maganda kang plano sa buhay po namin at maraming buhay ang magpapagpapala dahil sa kabutihan at grasya mo sa amin. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatiran. Pinupuri ka po namin, dinadakila sa lahat ng ito, sa pangalan mo, Jesus. Amen.